Solid na naman po ang pinakita nitong nag-improve na player ng Lakers na si Arthur Kaluma. And yes po, player na nila to last year pa, though hindi siya sa main Lakers team naglaro, sa South Bay Lakers lang. And nung Las Vegas Summer League last year, naglaro na rin naman to bilang isang rookie. Then pinapirma pa nga siya actually ng training camp deal pero winave naman din kagad. So nakitaan na rin ng Lakers ng potential to last year pa lang. And para sa South Bay Lakers, nag-average po si Arthur Kaluma ng 14.6 points, 4.9 rebounds, 1.6 assists, and 0.9 steals per game. Hindi naman pang malakas ang numbers pero mukhang nag-improve na siya ngayon kasi mainit nga siya ngayong Summer League at dito sa huling laban nila kontra sa Clippers, solid pa rin ang pinakita niya. Ito yung nag-improve talaga sa kanya, yung kanyang outside shooting mga idol. Kasi nung Summer League last year, 40% naman ang kanyang shooting sa tres pero 1.7 times lang siyang tumitira doon. Walang kumpiyansa pa, mababa ang volume. Pero sa Summer League ngayong taon, grabe, 58.8% ang shooting niya sa tres at hindi yan yung impressive talaga. Dahil 5.7 times na siya tumitira rito. So tumaas ang percentage and tumaas din ang volume niya sa labas. Yan yung masasabi mong nag-improve, idol. Then syempre importante rin yung depensa, no? At dito naka-zone kasi yung Lakers. Sabay nakita ni Kaluma ang sarili niya na nasa gitna nitong zone nila. So matik siya ang magre-rim protect. Sa height niya na 6'7", may katamtamang haba rin yan para at least ay maka-istorbo sa mga nagdadrive na guards. Katulad dito na vina-verticalan niya yung lottery pick ng Clippers. Good D kay Kaluma syempre. And just idol, yung 58% na shooting niya sa labas ngayong Summer League ay masabi mong hindi realistic talaga kung i-apply mo sa mismong NBA. Bababa at bababa rin yan panigurado. Pero yung usapan natin dito ay yung improvement niya. Mas tumitira siya sa labas at accurate pa rin naman. Kitang-kita dito yan na may kalabang nagko-close out pero confident pa rin siya sa kanyang bitaw. At if magawa man niya ito sa NBA level, if maa-apply niya yung ganyang klaseng laro sa NBA level, still na yan sa team na uuwa sa kanya. So sunod-sunod na rin yan. I mean since nakakatatlong tres na nga siya na napasok, malamang para sa kalaban ay threat na talaga siya mula sa labas. At dito na inatake niya yung close out kasi concerned nga sila masyado sa kanyang outside shooting. Good pass kay Carr kaso hindi niya na ipasok yung reverse. So syempre, since undrafted player nga siya at ngayon nga technically wala naman din siyang NBA team, may mga kulang talaga sa laro niyan. Yes, maganda ang pasa niya kanina kay Carr pero medyo lacking talaga si Kaluma bilang isang ball handler at playmaker. Like medyo hindi mo siya maaasahan sa ganitong mga ball handling at more than likely ipipick up niya yung dribble niya sa mga ganitong sitwasyon. And that is okay mga idol kasi hindi naman din pang playmake yung role talaga niya. Konting detalye lang dito kay Kaluma mga idol, way back 2022 no, 4 years ago, heto po yung komento ng isang website sa laro niya. He fits the mold of a modern power forward who can make plays out of the P&R, can handle and create his own offense, and who can defend the full court. Though nag-iba naman na ang laro niya ngayon, more like naging spot-up shooter na lang siya sa Lakers Summer League this year. Pero yun nga po yung solid kasi ang kasunod na komento nung scout ay he'll have to add a meaningful 3-point shot to have a big impact in the league but his form isn't broken and he shoots it with confidence. At ayun na nga ang posibleng nangyayari ngayon na meron na siyang meaningful na outside jumper at nagkakabunga na ang tinatrabaho niya. Actually, Summer League lang din naman to mga idol so hindi naman din natin dapat bigyan to ng sobra-sobrang hype. And hindi porket 58% ang shooting nga ni Kaluma ngayon, yun na rin naman po ang mangyayari kung magiging ganap na NBA player siya. I am telling you now na hindi. Pero kita naman natin ang improvement niya talaga. Hindi siya pansinin last year at ngayon, lumabas nga yung laro niya at isa siya sa mga consistent na players itong Lakers Summer League. At way back 2021, nung rookie pa lang po si Austin Reeves, sabay naka 2-way contract pa lang siya, nakita rin ng LA yung laro nito at nag-decide sila na bigyan siya ng standard na kontrata and look at him now, isa na sa mga bida ng team. And ngayon kita naman, maganda ang nilalaro ni Kaluma. And I think outplay na niya yung dalawang 2-way players ng LA na sina Okiriki pati Peter Suder. Sa tingin ko, deserve ni Kaluma na kunin yung isang 2-way slot dahil sa consistent na laro niya. Yes, mababang kulang din naman siya sa main Lakers team if ever man. Huwag na tayo maglokohan. Yun naman yung most likely na mangyayari. Pero hindi naman din natin alam talaga ang hinaharap. Baka biglang may opportunity para sa kanya bigla. And baka nahanap na rin po ng Lakers ang isang wing help na kailangan nila. Hindi lang nila alam na asa team lang pala siya all along, di ba? Kaya para sa mga lodi nating Laker fans dyan, dapat mang-awardan na rin si Arthur Kaluma ng 2-way contract. Lagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.